Inaprubahan na po sa komite sa Kamara ang panukalang nagbababa sa edad ng criminal liability sa 9 na taong gulang. At kaugnay po niyan ay makakausap natin si Senadora Risa Ontiveros. Magandang tanghali po sa iyo, Senator Ontiveros. Si Connie Sison po ito. Magandang tanghali rin po. Yes, Ms. Connie. Good noon. Opo, anong pong initial reaction ninyo, ma'am? Napasado na ho sa komite sa Kamara itong panukalang ibabaho sa 9 na taong gulang ang edad po ng criminal liability. Well, ini-echo ko po talaga yung sense ng UNICEF for one, giant step backward po iyan. Minsan na namin hindi pinasa yung panukalang iyan noong 2017. And until now, Ms. Connie, kinikilala ko naman na yung children in conflict with the law. Totoong issue po yan. Nauunawaan ko yung concern natin sa publiko. Totoong concern tungkol sa ating kaligtasan, yung ating kabuhayan at property. At kailangan po talaga natin tugunan yan. No? Yung pangamba sa mga menor de edad na nasasangkot sa pampabato sa sasakyan, yung bentahan ng droga, nakawan, karahasan. Pero ang akin, Ms. Connie, hanggang ngayon, yung simpleng ilagay natin sila sa preso, itong mga menor de edad, hindi po yan ang solusyon. Kasi bagamat yung ilan sa kanila ay nakagawa ng mga grave offenses at malinaw kahit sa juvenile justice law, mahuhold accountable sila sa ilalim ng ating mga batas. Tanggapin natin, marami sa kanila ay naligaw ng landas dahil sa kahirapan, dahil sa kawalan ng pagkakataon. At naghahanap po sila ng pagkakataong ma-rehabilitate. Naghahanap po dapat ang ating lipunan ng pagkakataong i-rehabilitate sila. So ito pong panukalang ibaba, yung age of criminal responsibility. Actually po, criminally short-sighted din po talaga yan. Ma'am, imagine, Ms. Connie. Yes, Ms. Connie. Opo, sinasabi ko kasi nila itong katulad ng Bahay Pag-asa, supposedly isang rehabilitation center para sa mga kabataang nagkakasala, ay we only have 55, tama ho ba? Yes. Kulang na kulang. Kung sasabihin po natin talaga na para mapangalagaan natin, hindi ba yung kapakanan ho ng ating mga nagkakasalang mga kababayan na mga bata? Yes, Ms. Connie, and in fairness dun sa juvenile justice law, malinaw pong mandato dyan, konkreto, na dapat magkaroon ng sapat na mga holding facilities ng DSWD kung saan mapasa sa kamay nila in their custody itong mga children in conflict with the law. Yan po yung kagandahan ng juvenile justice law. At mali po na yung ideya ng iba na sa ilalim ng batas na iyan, hindi daw maparurusahan yung mga batang gumaganap ng krimen. Dahil malinaw po sa ilalim ng juvenile justice law, sila pa rin po ay huhulihin, sila pa rin po ay masasubject sa mga appropriate na intervention at pati mga diversion programs, mandated din po yan ng juvenile justice law, at mahuhold silang civilly liable sa pamamagitan ng kanilang mga magulang. Okay, pero ito hong pagpasok halimbawa sa Bahay Pag-asa, no? Gaano ho ka-effective naman yung ginagawa hong pamamaraan doon para masabi natin na talagang lumalabas sila doon na tama na ang kanilang pananaw? In fact, Ms. Connie, yung mga Bahay Pag-asa niyan, paramihin natin at ipagpatuloy yung mahusay na mag-rehabilitate nila, pagbalik sa tamang landas ng ating children in conflict with the law. Yan po ay bahagi ng totoong tough at stratehikong tugon natin sa problemang ito sa pamamagitan ng pagpapalakas at ganap na implementasyon ng juvenile justice law. Yung isang bahagi ng tough and strategic response ay yung tugunan natin, pagandahin natin yung mga socio-economic conditions ng ating mga kababayan. At tanggalin natin, i-eliminate po natin ang kahirapan. So, but that's long term ma'am. Yes, Ms. Connie. Pero long term po ito, hindi ba? Paano ho, so far po, yung ating mga existing at least na 55 na centers na yan, effective ho ba? Para masabi natin na talagang natututukan yung mga bata para magkaroon sila ng tamang pananaw, ma'am? Yes, Ms. Connie. And in fact, bibigyan ko ng konkretong halimbawa this week. Yung isa pong best practices sa Bahay Pag-asa na iyan, it's within Davao City itself. Meron po silang children in conflict with the law na mga 72, kung naalala ko, 72 in a previous year, umabot na sila sa 0. So meron po tayong best practices models na sa pamamagitan ng Bahay Pag-asa at hindi sa pamamagitan ng
ng minimum age of criminal responsibility to 9, na rehabilitate itong mga children in conflict with the law, na ibalik sila sa tamang landas. At kapag ginawa po natin ito, Ms. Connie, all over the country, at kasabay ng pagtugon sa socio-economic conditions ng mga mahihirap, at pagpapawala natin sa kahirapan, yon ang mas magbibigay ng chance sa ating mga bata na nalulun sa krimen, umalis sa ganyang klaseng buhay. And in the meantime, Ms. Connie, instead of simply going after these children, yung real difference na pwedeng gawin ng gobyerno ay get tough sila sa mga big-time drug lords, sa mga smugglers at yung mga plunderers. Dahil ito yung mga tao talagang nagtutulak sa mga mahihirap at sa mga vulnerable tulad ng mga bata sa krimen. At ginagawang mga biktima yung mga bata. Opo, kasi grade 3 or 4 lang ho ang grade 3 siyam lang na taon, hindi ba? 9 years old. Opo, parang... pag nilagay natin yung mga bata, 9 years old, grade 3, sa bilangguan, anong ibig sabihin ko po sa atin? Diba, sinasabi natin that the way we treat our children is what says the most about us as a society, no? Kaya sabi ko, please lang, hands off our children. Opo. So, pagdating nito sa Senado, ano ho ang konkretong gagawin ninyo? Well, aasahan ko po at babalikan at ika-ground up muli yung mga kasama na effectively tinalo yung panukalang iyan noong nakaraang taon na muli magbuo kami ng oposisyon sa pagpasa nitong panukala sa isang batas. At very timely ngayon, kahit ngayong linggo, Ms. Connie, dahil kadaraos lang natin ang pista ni Santo Niño, diba? Masyado naman tayong schizophrenic kung dinadakila, minamahal natin ang simbolo ng batang si Jesus, samantalang ilagay natin sa preso ang mga 9-year-old at samantala yung mga adult na guilty sa higit pa at mas maraming mga krimen ay andyan, malaya. No? At rumaramba lang dito sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am, sa inyo pong binigay sa aming oras. Mabuhay po kayo. Kayo rin po. Yan po naman si Senadora Risa Ontiveros.